Opening prayer tayo. Let us put ourselves in the presence of God. Father in heaven, maraming salamat po uli for gathering us together, our friends and brothers, our kindred spirits, Lord. Thank you for connecting us always through this quarry. And Lord, sa gabing ito, patuloy ka naming pinupuri sa iyong faithfulness in allowing us to continue to learn through these lessons that you prepare before us through our pastors and leaders. Salamat Lord sa ipapakilala mong another biblical character ngayong gabi. A Bible study as we always honor and glorify you and always request your divine presence, dear Father. So sa gabi ito Lord, maraming salamat po magmuli, and all this we pray to you in Jesus' name. Amen. So mote it be. Okay. Good evening, everybody. Kuya Butch, good evening. Thank you for joining. So, brethren, makikita natin sa screen natin na ang bagong karakter na ipapakilala sa atin ngayon ay si Judah. Nakilala na natin last week si Zacchaeus, no? At ngayon naman si Judah ang bagong karakter natin. Yung pangalang Judah ay Hebrew, no? Pero meron itong Greek translation, brethren, na Judas. Isa yung Hellenistic translation. Merong mga pangalan na directly translated to Greek at yun pa rin ang kanilang ginagamit at that time. But of course, nandun pa rin yung Hebrew. So Judas and Judah are two names that are practically the same, no? Just so we remember that. Ang ating word of the evening ay nasa Genesis 37 at Genesis 44. So I will read it to you now, brethren. Judah said to his brothers, "What profit is it for us to kill our brother and cover up his blood? Come and let us sell him instead to the Ishmaelites and not lay our hands on him, for he is our brother, our own flesh." And his brothers listened to him. Yan. So, ang kausap dito ni Judah, yung mga kapatid niya, no? Si Judah is one of the 12 sons of Jacob or Israel. Alam natin, brethren, si Jacob, rename yan into Israel ni Lord, no? So si Judah is one of the 12 sons of Jacob. At hati iyan, brethren, kasi kung maaalala ninyo nung nagsisilbi si Jacob doon sa pamilya nung kanyang mapapangasawa dahil gustong-gusto niya yung si Rachel, ang unang ipinakasal sa kanya, nilansi siya, no? Nung tatay, ang ipinakasal sa kanya si Leah. Nalaman na lang niya nung itinaas niya yung belo na si Leah pala ang napakasalan niya. Pero doon, nagkaroon siya ng 6 na anak. Actually, 7. 6 na lalaki, tsaka isang babae, si Dinah yung babae, si Dina. Ngayon, si Judah, part nung unang 6 na anak ni Jacob kay Leah. Pang-4 si Judah doon. So, later on, magkakaroon ng anak si Jacob sa 2 concubines niya, tigalawa yata, no? So ilan na? 10 na, no? Hindi natin binibilang yung babae, si Dina hindi bilang. 6 plus 2 sa concubine. And then finally, nung napangasawa niya si Rachel after 7 years, ipinakasal din sa kanya yung gusto niya talaga, si Rachel. Dahil nagsilbi siya ng another 7 years sa pamilya ng magulang. Kay Rachel, 2 ang naging anak niya. Si Joseph at si Benjamin. So yung binasa ko, brethren, sa Genesis 37, ito yung pinag-uusapan nilang magkakapatid, pinag-uusapan nilang ibenta. Nung una ang usapan nila, patayin nila si Joseph. Dahil selos na selos sila, palibhasa, paborito ni Jacob si Joseph. Dahil panganay niyang anak kay Rachel, na si Rachel naman talaga ang mahal niya, no? So si Joseph paborito niya. Merong tinatawag na Joseph the Dreamer na Broadway show, no? There is also a show called Joseph and the Technicolor Coat, because Jacob actually was owning a Technicolor coat at that time, or tunic, which is a symbol of his wealth and power.
And this tunic, he gave to Joseph. So, selos na selos yung mga kapatid. So, when they had an opportunity, when they were with Joseph in the desert, sabi nila, patayin na lang kayo natin ito. Masyadong paborito ng tatay. But Judah intervened. Sabi niya, wag na. Let us not kill him because what will profit us, sabi niya, to kill him. Let us instead sell him to the Ismailites. So, ideya ni Judah yun. Wag na natin patayin. Ibenta na lang natin para meron pa tayong paghati-hati ang pera. No? Anyway, kapatid pa rin naman natin yan. And nakinig naman yung mga ibang kapatid. Sina Ruben, si Nephtali, si Zebulun. Yan ang mga kapatid nila eh. So, ibinenta na lang nila. Yeah. Many years after, around 13 years after, 13 plus 7, so almost 20 years after. Ito na ngayon yung Genesis 44. Merong insidente uling nangyayari, no? Sa Genesis 44 involving Judah and the brothers. So I will read it to you as well. Then Judah approached him. Yung him dito, si Joseph. Then Judah approached him and said, "Oh my Lord, may your servants please speak a word in my Lord's ear, and do not be angry with your servant, for you are equal to Pharaoh." So pinupuri niya si Joseph, no? "For your servant became surety for the lad to my father, saying, if I do not bring him back to you, then let me bear the blame before my father forever. Now therefore, please let your servant, siya daw, please let me remain instead of the lad," yung lad dito si Benjamin, "as slave to my Lord, and let the lad go up with his brothers. For how shall I go up to my father if the lad is not with me? For fear that I see that evil that would overtake my father." So anong sitwasyon naman ito? Alam natin, brethren, na nang nabenta si Joseph sa Ismailites, ay ibinenta rin siya ng Ismailites sa mga Egyptian pagdating sa Cairo, pagdating sa Egypt, no? And nung nabenta siya sa pamilya ni Potiphar, who is a general in the Egyptian army. Ngayon, si Mrs. Potiphar ay nagkakakras kay Joseph dahil magandang lalaki siguro at magaling pa sa pagmamanage ng mga gawain sa bahay. Nagkaroon siya ng kagustuhan kay Joseph nung tinanggihan siya ni Joseph dahil may moralidad si Joseph, ay ipinakulong niya. Sinungalingan niya na binastos siya, hinipuan siya, kaya kinulong si Joseph. And there was an incident sa kulungan na parang napansin ng mga ibang preso na nakakapag-interpret siya ng mga panaginip. At that time, yung Pharaoh nananaginip, brethren, na ng 7 bakang payat at 7 bakang mataba. Ano ba ang ibig sabihin itong panaginip ko? Halos araw-araw napapanaginipan niya. Ngayon, nabanggit nitong isang preso na nakalaya na, who happened to be a cupbearer yata ng hari, ng Pharaoh. No? Sabi niya, "Sir, meron akong kasama sa kulungan nung araw. Abay, nakakapag-interpret ng panaginip. Baka yun ang pag-interprete natin." Natawag si Joseph, no? And Joseph managed to interpret the dream, saying, "Pharaoh, kasi ganito, magkakaroon ng 7 taon ng abundant harvest, pero masusundan ng 7 taon na gutom. Kaya kailangan mapaghandaan." Sa sobrang tuwa ng Pharaoh na na-interpret ang panaginip niya, ginawa niyang minister si Joseph. "Sige, ikaw na rin ang mamahala kung anong dapat nating gawin." So nabalik si Joseph sa poder, no? Mula sa pagkakakulong, and then he in fact became some sort of a prime minister of Egypt, managing the affairs of Pharaoh when it came to saving on agricultural produces. So ganun na nga ang nangyari, no? And Genesis 44 is now the period of time when there was already famine in the land, including in Canaan, where the brothers of Joseph, including their father Jacob, are now suffering because there is nothing to eat.
what they did was they learned and got news that there is food in Egypt that they can avail. At meron nga silang pera, wala naman mabili, no? So they said, maybe pagbebentahan tayo sa Egypt. So the brothers went there, and this is the time when Judah is now talking to Joseph. What he did was to sell to his brothers yung grain na pwedeng iuwi sa Canaan, pero ibinalik niya yung silver. Ipinabalik niya doon sa sako-sako ng grain. Only to be discovered later, no? And after a couple of incidents, eto na yung sitwasyon, brethren, na sinasabi ni Joseph sa mga kapatid niya, hindi pa rin siya nagpapakilala. Dahil meron kayong pagkakasala sa akin, dahil yung aking silver cup ay nakitang nasa loob ng sako ng grain ninyo, from now on, itong bunso, itong yung may-ari nung sako na nakitaan ng aking silver cup, from now on, he will be my slave. And sinadya niya talagang ipalagay yung silver cup niya doon sa sack of grain that is in the possession of Benjamin, no? Dahil si Benjamin ang tunay niyang kapatid, buong kapatid niya sa nanay at sa tatay. At saka yun ang miss na niya talaga. So gusto niyang ipaiwan. Sabi niya, mula ngayon ito'y magiging slave ko na. Ang problema sa Judah, nung ayaw dati ni Jacob ipasama si Benjamin sa lakad nila, pinangakuan niya ang tatay niya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tay. Hindi ako papayag na may mangyari kay Benjamin. Isosoli ko siya dito sa bahay natin ng buong buo. Hindi baling sa akin na lang may mangyaring masama. So pinangako niya kay Jacob yun. Kaya, nung sinabi ni Joseph, brethren, na tatangayin niya na ngayon si Benjamin, hindi na niya papasamahin pa uwi. Ito na yung words ni Judah. Na, yan kasing kapatid ko na ipangako kong ibabalik ko sa tatay ko. Sabi niya. Kaya pwede bang ako na lang ang gawin mong slave para makauwi lang yung kapatid ko. Dahil hindi ko ikakayan tiisin na pagka nalaman ni tatay na nawala na nga yung una niyang anak na si Joseph, mawawala pa yung pangalawang anak na si Benjamin, ay baka ikamatay na yung tatay ko, sabi niya. Kaya baka pwedeng ako na lang ang maghirap as a replacement to Benjamin. So yun yung word natin for the evening, brethren, and yun yung backstory kung bakit sinasabi ngayon ni Judah kay Joseph na, "Oh my Lord, may your servant please speak." Pwede ba ako magsalita? Magpapaliwanag lang ako. Huwag ka sana magagalit. Pwede bang wag mo nang kunin si Benjamin, ako na lang ang gawin mong slave. Yun yung context nitong Genesis 44:18, 32 and to 34, brethren. So in short, in life, we may have done something, mga kapatid, na pagdating sa dulo, pinagsisihan natin. No? We might have done things that we later on regretted. And there are many Bible characters who made mistakes as well, but were given or had the opportunity to correct their mistakes in life, no? So yung iba naman, brethren, even given the opportunity to correct their mistakes, decided not to take that opportunity and just continued on with maybe with some regret, but with no remorse. Magkaiba kasi yung regret at yung remorse. Magkaiba yung remorse at magkaiba yon sa repentance, no? Yung remorse, nalungkot ka lang dahil meron kang nagawang pagkakamali. Pero yung repentance, pagkatapos mong malungkot dahil sa nagawa mong pagkakamali,
meron kang action para itama at malagay ka sa kaayusan pag naitama mo na. No? So, pag-aaralan natin ngayon, brethren, kung ano ba dito sa dalawang karakter na pag-uusapan natin, kung true repentance o fake repentance ba ang kanilang pinagdaanan. So, ang una nating pag-uusapan ay fake repentance. At ang gagamitin nating example dito, brethren, yung nangyari kay Judas. Si Judas Iscariot, as we know, is one of the 12 disciples called by Jesus to follow Him. Yung kanyang pangalang Judas Iscariot, as we know, ay apparently ay coming from the name of the town where the tribe of Judah is located, no? And the name of the town is Kerioth. So ang kanyang pangalan actually ay Judas Kerioth, no? Pero sa ating pagkakalam naging Iscariot na. So as one of the disciples ni Lord, one would expect, brethren, na dahil nakasama niya si Jesus for so long a time, no? Kasama niyang kumain, kasama niyang matulog, andun din siyang na-witness niya yung mga milagro, yung mga miracles na ginawa ni Lord Jesus. And yet still, what happened? When the time came, Judas still betrayed our Lord Jesus Christ. Parang katakataka, hindi ba? Na ang isang disipulo niyang kasama niya araw-araw for a long period would still have the temerity to betray the Lord. Bakit? Bakit ganon? Ano kaya ang reason? Malalaman natin, brethren, that when Judas betrayed Jesus, it was for 30 pieces of silver. No? 30 pieces at that time is the legal compensation for the life of a slave. Halimbawa, may slave si Kuya Ponli at may slave ako. Nagkataon, nag-away yung mga slaves namin at nung nag-intercede ako, napatay ko yung slave ni Kuya Ponli. Pag binayaran ko siya ng 30 pieces of silver, kwentas klaras na kami. Wala na siyang pwedeng ireklamo sa akin. Bayad na. 30 pieces of silver. Yun ang tinanggap na kabayaran ni Judas in the betrayal of Jesus Christ. No? Ngayon, it's easy for us to think, brethren, na ang samang tao naman ito ni Judas. No? But we are being admonished though in our lesson that before we judge Judas, think about how many times have we betrayed Jesus for something even less. Sa mga pagkakataon na may kinupi tayo sa wallet ng nanay natin o tatay natin nung araw, nung bata pa tayo, yung mga pagkakataon na nakapagsinungaling tayo, mga ganong transgressions natin, imagine, it is, when you get something that is not yours, it's a betrayal of Jesus Christ, brethren. As a follower of Jesus Christ, alam natin ayaw ni Lord yun eh. We must have betrayed the Lord Jesus Christ for way less than 30 pieces of silver. Ang kaibahan lang natin, brethren, tayo, when we felt remorseful, we took action and we tried to correct yung ating mga mistakes. No? In the case of Judas, hindi siya, nakaramdam nga siya ng remorse, pero hindi niya, wala sa kalooban niyang i-correct. Wala siya sa kalooban na lumapit kay Lord Jesus to ask for forgiveness after his betrayal. Instead, sabi niya, I will just quit. And he took his own life, di ba? Nagbigti siya, brethren. Bakit hindi kaya ng loob niya na yung kanyang remorse ay i-turn into repentance? Kasi yung pagsisisi niya, brethren, hindi na kaya ng kalooban niya. Bakit? Kasi ganito yun. Because Judas was actually the treasurer among the 12 disciples.
And if you read John 12, brethren, the book of John, yung chapter 12, mababasa natin na alam ni John na pinagnanakawan ni Judas ng kanilang treasurer yung kaban ng kanilang grupo. At dahil matagal na niya itong ginagawa, brethren, his heart already hardened. Naaalala nyo ba, brethren, nung nagalit din si Judas doon sa may isang babae na gumastos ng napakalaking pera para bumili ng perfume at para lang ipuna sa paa ni Jesus. Dahil para doon sa babae, walang kwenta yung halaga ng pera para mapuri lang niya si Lord Jesus na mapunasan niya ng napakababangong perfume ang paa. Nagalit si Judas doon, sabi niya, sayang naman ika ang perang ipinambili niyan. Hindi naman kailangan ni Lord ng pabango sa paa. Pwede naman sanang i-donate na lang yan sa kaban. Bakit niya sinasabi yon? Ang ibig niya palang sabihin nun, sayang naman makukupitan ko pa sana yan kung naiintrega sa akin yan. His heart was already hardened of the repeated transgression that he has done. And that's why, kahit kasama niya si Jesus sa araw-araw, yung pangungusap at pangangaral ni Lord sa kanya, na naririnig niya, hindi na tumatago sa puso niya. So mga kapatid, as our first takeaway this evening, pag hinayaan natin gawin natin ng paulit-ulit ang isang kasalanan, if we allow sin to stay in our lives, it will harden our hearts. Hindi na tayo nakukurot ang puso pag may gagawin tayong mali. No? Akala natin normal na yun. Paulit-ulit na kasi nating ginagawa. Because, brethren, sin blocks us from seeing the beauty and the spiritual wisdom, strength, and beauty that we are supposed to see in Jesus Christ. In short, brethren, fake repentance is just remorse. Ano ba ang remorse? Parang, parang regret, no? Ayan. Pero minsan regret dahil nahuli, no? Hindi na regret dahil mali yung ginawa ko, no? Hindi na ganoon kundi ay, sayang nahuli. Next time, yung next time niya hindi na yung next time hindi ko na gagawin, kundi next time hindi na ako magpapahuli. Pero yung kasalanan gagawin pa rin, no? So, in a way, it is sorrow for the consequences of the sin kasi andyan na yung kaparusahan, andyan na yung consequence. Pero it is not really being repentant, no? Because a truly repentant person is both sorry because of sinning and now would want to go back to God. Merong action ng pagbabalik. Ang fake repentance daw is just remorse that he got caught. Sabi sa 2 Corinthians 7 verse 10, sabi ni Paul, godly sorrow, yung makadiyos na kalungkutan, brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Pagka nagtatransform ka for the better, hindi fake yung repentance mo. It is true repentance. Which brings us dito sa ating number 2 topic, which is true repentance, di ba? Ang gagamitin naman nating example dito, yung kwento na ni Judah. Balikan natin ng konti, bakit ba sila asar na asar kay Joseph? Yung mga magkakapatid. Palibasa, sabi natin, paborito, di ba? Pero bukod doon, sumbungero pala ito si Joseph. Ayan, no? Ang sabi, Joseph was Judah's younger brother and their father's favorite who gave a bad report about his brothers to Jacob. Ano, brethren, pag may nakikita siyang may ginagawang mali ang mga kapatid niya, sinusumbong niya sa tatay. Kaya lalong nagagalit sa kanya yung mga kapatid. At ito, na naginip siya, na yung kanyang buong pamilya daw, ay iwo-worship siya. Ay ikinwento pa sa mga kapatid, alam nyo ba, my brothers, na dadating ang panahon ay sasamba kayo sa akin?
ay di lalong nagalit yung mga kapatid. Aba, kaya naisipan siyang ibenta. Anong una nga, papatayin eh. Buti na ibebenta na lang. Pero sa pagkakabenta sa kanya, brethren, dahil merong perang halaga ang pagkakabenta sa kanya, na pinaghati-hatian yung magkakapatid, this is a parallelism sa ginawa ni Judas na pagbetray kay Jesus, di ba? Nakinabang din siya ng pera. Dito, dahil binenta nila, imbis patayin nila, nakinabang din sila ng pera. So yan ang parallelism between what happened to Judas and what happened to Judah. Bukod sa kanyang partisipasyon sa pagbenta kay Joseph, marami pang ginawang mistake sa buhay ito si Judah pala, no? Meron din siyang pagkakamali na yung asawa ng anak niya, na nung namatay ang anak niya, ay nabuntis niya. Nabuntis niya, brethren. Ang kwento naman nito, 3 yung anak niyang lalaki, yung panganay nag-asawa, ang napangasawa ang pangalan Tamar. Nung namatay, dapat sana yung pangalawa hahalili sa pagiging asawa. Ayaw panindigan yung kanyang role na maging kinsman redeemer nung kanyang sister-in-law. So pinatay din ni Lord yung pangalawa. Yung pangatlo naman, bata pa. Sabi ni Judah sa kay Tamar, huwag kang mag-alala, pagka lumaki na itong bunso ko, ay papakasalan ka nito para maging kinsman redeemer. Kasi byuda si Tamar. Pero naghihintay ngayon ng paglaki ng pangatlong anak, no? Pero si Judah parang walang planong ipakasal yung bunso niya. Gumawa ngayon ng paraan ito si Tamar. Ang ginawa, nagkunwari siyang prostitute at pagkatapos ay sinipingan niya yung kanyang father-in-law. Tapos nabuntis siya. Ngayon, nung nabuntis siya, gusto siyang patayin ng mga populasyon, brethren, kasi wala naman ikang asawa pero nabuntis. Aba, ano yan? Merong pagkakasala. Na ngayon, sinabi ni Tamar na ang tatay nitong pinagbubuntis ko, ang may-ari nitong singsing. Kasi ang ginawa niya, brethren, yung singsing ni Judah, yun muna ang hiningi niyang bayad sa serbisyo niya bilang prostitute, kuno, no? Nung pinakita niya na singsing ni Judah yun, napilitan si Judah aminin na siya nga ang tatay. Judah was forced to acknowledge his wrongdoing and became the turning point ng kanyang buhay. Mapapansin natin dito, brethren, parang sa maraming pagkakamali ni Judah, nag-uumpisa siyang makarealize na kailangan maibalik niya sa tama yung direksyon ng buhay niya. Until the incident in Egypt happened. Ito na yon, brethren, 21 years after. Finally, ang tunay na turning point, brethren, ng pagkatao ni Judah was when he volunteered himself, no, as a replacement to be a slave. Huwag lang maiwan si Benjamin. Dito na nakumbinsi si Joseph na yung taong mga kapatid niyang nagbenta sa kanya noon ay nagbago na. May transformation na. Willing nang isacrifice ang sarili para sa sariling kapatid. Meron ng true repentance sa mga nangyaring pagkakamali sa buhay. So, at this point, my brothers, it is now important for us to know, no, na itong mga pinagdaanan ni Judah from the time that he was not a very good person to the point that he was willing to do a self-sacrifice for Benjamin. This made him eligible in the eyes of the Lord
to be declared, sabi ni Jacob sa kanya later on, nang binigyan na sila ng kanilang mga blessings. Sabi niya, Judah, the scepter of the king, no, will not depart from your bloodline. And because of this, brethren, later on, ang lumabas sa bloodline ni Judah, alam nyo kung sino? Sa bloodline ni Judah lumabas si King David. And from the bloodline of King David, doon lumabas si Mary and Joseph, who are the parents of Jesus Christ. Kumbaga, lahat nga sila chosen people, pero mas chosen pa ang bloodline ni Judah dahil sa pangyayaring ito, brethren, na pinag-uusapan natin. Because Judah showed true repentance. Judah did not only had remorse, but he took action to be able to go back to God. Para rin namang pag mayroon tayo nagagawa, brethren, na pagkakamali sa misis natin, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, oh, sorry. Kailangan ipapakita mo yung may pagbabalik loob ka kay ateng. Bukod sa sorry, may kasamang regalo yan. May kasamang rosas. At saka may Gcash. Yan ang talagang pagbabalik. Biblically speaking, if you do not gain access to the kingdom of heaven, if you do not get past the door of the celestial lodge, where the great architect of the universe sits as the Grand Master, ay doon ka sa dagat-dagatang apoy, walang hanggang kang maglalangoy-langoy doon. It leads to death here on earth and for all eternity. I hope that through the examples that we discussed, ay mas naintindihan natin yung fake repentance, token na pagsisisi, versus true repentance, which is really a transformational action that will lead to eternal life.